Welcome to K-Catalog. Level 3 Unit 4 Workbook, page 41. Sige, writing part na tayo. Instruction, 다음은 쇼핑 경험에 대한 글입니다. 메모를 참고하여 글을 완성하세요. So sabi, about sa experience daw niya sa pag-shopping yung babasahin natin na material. And then, gawin daw natin yung reference, yung i-check natin na yan, para makomplete yung mga blanks dito sa baba. So, check natin. So, guwip mulpum meaning purchased item. So, ano ba yung binili niya? 남성용 청바지. So, panglalaki daw na jeans. Okay? Next, guwip 시기. Kailan siya binili? 일주일 전. So, a week ago. Nakalipas na ang isang linggo. 물품이 문제점. So, ano daw yung issue dun sa item? 바지가 작다. So, maliit daw yung jeans and 꽉 끼다. So, ito ibig sabihin mahigpit or masikip. So, small and tight. 바지 밑 부분에 바느질이 잘못되었다. So, sabi, yung sa babang parte daw po nung pants or nung jeans na nabili niya, may mali daw po sa pagkakatahi. 걸을 때 불편하다. So, kapag naglalakad daw siya, is uncomfortable. Kasi nga, may mali dun sa pagka-stitch. Next one, 해결 방법. So, yung paraan kung paano niya sinolve yung problem. So, 영수증을 가지고 어술산 매장에 다시 방문했다. Sabi niya, dala daw niya yung resibo, nagpunta daw siya ulit dun sa store na pinagbilhan niya nung jeans. 큰 사이즈는 입을만 해서 환불하지 않고 교환했다. Sabi niya, yung mas malaking size daw ay worth wearing naman daw or pwede naman daw niyang isuot yung mas malaking size kaya instead of refund, ang pinagawa niya is nagpapalit na lang daw siya. So itong nasa baba is parang kwento niya na yan, no? Parang ito yung ginawa natin sa writing part naman nung sa textbook. Ganyan din yung pinagawa sa atin sa writing part. Ano yung binili, kailan siya binili, ano yung problem, and then ano yung ginawang solusyon. So dito basahin natin. 저는 일주일 전에 남성용 청바지를 하나 구입했습니다. Ako, a week ago, bumili ako ng isang panglalaking jeans. 시간이 없어서 입어보지 않고 그냥 구입했는데 집에 와서 입어보니 사이즈가 안 맞았습니다. Sabi niya, wala daw siyang oras kaya hindi na daw niya tinry sukatin dun sa loob ng store. Ganyang guwip했는데. So, binili niya na agad, no? Hindi niya na sinukat. And then, pagdating niya daw sa bahay, nung sinukat niya doon niya na-realize na hindi pala tama yung size for him. 평소에 입는 사이즈보다 blank. 평소 means usual. So, dun daw sa usual size na sinusuot niya, compared doon, so, ano yung kasunod? So, check natin ulit yung nasa taas. Ano ba yung problem niya? Maliit, no? So, ito yung magiging sagot natin. 바지가 작다, 꽉 끼다. So, paano natin gagawing sentence yan? Sabihin natin, 바지가, di ko na po isusulat lahat, no? 바지가, tapos yung 작다 magiging 작아서. So, take note, no? We are on the writing part. So, instead na o gajigu, although kung gusto nyong i-apply yung o gajigu na grammar, which is isa sa mga purpose kung bakit natin ginagawa yung writing part. Pero again, dahil si o gajigu nga is for spoken language and this time is para siyang naka-written form. So, instead na o gajigu, aso-oso. Yan. So, 작아서. So, maganda siguro lagyan na lang ng parenthesis, no? So, 작아 가지고. So, pwede mo siyang gawing ganito kung spoken language. So, again, 바지가 작아서 or 바지가 작아가지고 and then, 꽉 꼈습니다. So, sulat natin si 꽉. Then, yung 끼다, magiging 꼈습니다. So, yung ending natin is 습니다, 비읍니다 form. Kasi yung mga naunang sentence, ganun din, no? 습니다, 습니다. Hanggang yung answer natin for number 1, 바지가 작아서 꽉 꼈습니다. Or if spoken language, 바지가 작아가지고 꽉 꼈습니다. Number 2,
게다가 blank. So, ano naman tong 게다가 na to? Furthermore or in addition. So, may dagdag pa siya, no? Hindi pa siya tapos sa kwento niya. So, ano yung kasunod pa ba na issue? Ito, 바지 및 부분에 바느질이 잘못되었다. So, ito na yung ilalagay natin. So, paano natin gagawing sentence yan? So, kanina, dito sa jakta, dito natin nilagay yung aso, oso, heso na grammar. And again, kung spoken language, 가지고, 가지고, 해가지고 pwedeng gamitin. So, ganun din yung gagawin natin dito. Sa 잘못되었다. So, magiging 잘못되어서. Okay, so magiging 잘못되어서. Or kung spoken language, 잘못되어가지고. Yan. Susulat ko ulit yan dito sa baba. So, dito. 바지 및 부분에 바느질이, tapos ito na. 잘못돼, tapos 어서. And then, kung spoken language, 가지고. And then, dudugtong na natin si 걸을 때 불편하다. magiging 걸을 때 불편했습니다. So, naka-past tense kasi dito sa babang part, nagkukwento na siya. So, kunikwento niya na yung nangyari. 불편했습니다. Okay, next one. 하지만 디자인이 너무 마음에 들어서 kaya lang daw yung design daw ay sobrang gusto niya. So, number 3, ito na, anong lalagay natin dyan? 영수증을 가지고 옷을 산 매장에 다시 방문했다. So, yan yung gagamitin natin, no? magiging 영수증을 가지고 옷을 산 매장에 다시 방문했습니다. So, as is lang. Gagawin lang nating 했습니다 yung 했다. So, again, di ko na isusulat. Sundan nyo na lang po. 영수증을. So, ito po siya. And then, yung 했다, gagawin lang nating 했습니다. Yan, sulat ko dito. So, gawin natin dito. Number 3. 영수증을 가지고 옷을 산 매장에 다시 tapos 방문했습니다. Next, 매장에서 다른 바지를 입어보니까 so doon daw sa store nakita niya yung ibang pants and tinry niyang isuot and then so ito na yung gagamitin natin. 큰 사이즈는 입을만 해서 환불하지 않고 교환했습니다. So, yung number 4, ganun lang din. As is lang, no? 큰 사이즈는 입을만 해서 환불하지 않고 교환. tapos yung 했다, magiging 했습니다 lang po siya. Para ka-match nung ibang sentences. So, gawin natin, no? 큰 사이즈는 입을만 해서 환불하지 않고 tapos yung 교환했습니다. Yan. So, may sagot na tayo 1, 2, 3, and 4. And then the rest, ano na yung sinabi niya. Basahin na lang natin yung natira sa kwento niya. Sabi niya, 옷을 교환할 때 직원이 구입한 지 14일 이내에 가격표를 훼손하지 않고 영수증과 함께 옷을 가지고 오면 교환이나 환불이 가능하다고 말해 주었습니다. Ang sabi po dyan, kapag magpapapalit daw po ng damit, 직원이, so yung employee daw po, 말해 주었습니다. Sinabi sa kanya. Ano yung sinabi? 구입한 지 14일 이내. So, pagka-purchase mo within 14 days, 가격표를 훼손하지 않고, so yung tag price daw po ay hindi natanggal or hindi damage, as is, nandun pa yung tag price, di mo tinanggal. 영수증과 함께, and then meron ka nung resibo, 옷을 가지고, dalhin mo yung resibo and yung damit na yon, yung gusto mong ipapalit. So, possible daw po yung exchange and refund. Ayan. So, pwedeng refund, pwedeng exchange. Pero siya, sabi niya nga, dahil okay naman daw yung big size and type niya talaga yung style ng jeans, hindi niya na pina-refund. Pinapalitan niya na lang, no, to a bigger size. Yan. 가능하다고. So, possible daw, no? Next, 다음부터는 고민이나 걱정 없이 교환이나 환불을 잘 할 수 있을 겁니다. So, sabi niya, 다음부터, so moving on or sa mga susunod daw po.
So, daumbuto sa mga susunod pa, no, gumini na kokchong opshi. So, hindi na daw siya magkakaroon ng other concern pa or hindi na siya magwo-worry. So, itong gumini na kokchong opshi. Parang sa Tagalog, pwede nating isipin yung expression na hindi na magpapatumpik-tumpik pa. Wala nang iisipin pa, no? Bakit? Kasi ang sabi niya, "Gyohani na 환불을 잘 할 수 있을 겁니다." Kumbaga, confident na siya sa pagpapapalit at pagpapa-refund. Yan. Kasi 'di ba yung iba yun yung worry nila baka hindi sila mabigyan ng refund o kaya hindi nila maipapalit. So dito sa nagkukuwento, siya confident na siya kung paano yung process nung exchange and refund. Kaya sabi niya nga sa mga susunod pa, hindi na siya magpapatumpik-tumpik kung magpapapalit man or magpapa-refund. So yan po yung writing part natin. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.